Hi mga Kongshi, for today's video, gagawa tayo ng baked maki na tinipid sa ingredient pero hindi tinipid sa sarap. Hello mga Kamamshi! Welcome back to my channel. I would like to say thank you to all who supported me. And if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell button to keep you updated. At simulan na natin. Siyempre, ito, gaya nito, dahil nasabi ko, tinipid sa ingredient dahil ang ginamit lang din natin dito ay regular rice lang natin. Tapos, habang sinasain ko siya, nilagyan ko na siya ng vinegar, konti. At pagkatas nun, nung naluto na, ayan, pina-flatten ko lang din. Hinaluan ko na to ng sesame oil at saka ng konting salt. And pwede nyo rin lagyan ng konting sugar, pero ako hindi na. Kasi, syempre, the rice itself is sugar din yan. So, dalawang tray yan. Kasi ito din yung continuation ng ginawa ko, yung avocado, maki ko. And this time naman, ang papakita ko sa inyo ay itong aking mango maki na siyempre tinipid sa ingredient pero hindi tinipid sa sarap. O, diba? Kasi kung ano lang yung available na meron tayo dito sa bahay. And ito lang yung mga ingredient na ginamit ko. Ayan, mayonnaise, flavored mayo. And then crab stick. So, ginanyan ko lang siya. Bali yung crab stick, dinip ko lang siya sa mainit na tubig. Blanch lang ang ginawa ko para hindi masyadong madurog. Dahil kasi galing pa sa freezer tong crab stick ko. So para medyo maluto-luto siya at ma-thaw out yan. Tapos dahan-dahan lang din ang paghalo. Pwede nyo pang i-enhance yan. Pero yun nga, dahil kung ano lang yung meron tayong ingredient dito, tsaka ilang ingredient lang din yung ginamit ko dito. Ayan, mayo, crab stick, tapos cheese. Then, yung rice naman, yung regular rice lang natin. Ito lang din ang gagamitin natin. And, naglagay lang ako ng sesame oil, salt, and vinegar. Regular vinegar lang din na supposed to be ay, rice wine vinegar. So, syempre, wala naman tayo nun. At saka, medyo expensive yung rice wine vinegar. Kung hindi mo naman ikaw laging gumagamit nun, parang may stock lang din siya. So, kaya para magawa pa rin natin to nang hindi tayo gumagastos ng malaki. Kumbaga, maano lang natin yung ating cravings. Kasing kalasa rin naman, that's the usual. Siyempre, yun nga lang, kung kukumpara mo, iba pa rin yung mas maraming ingredient or mas maraming ginamit na mga sangkap na pampasarap, di ba? So, ito very basic lang. And spread mo lang siya ng ganyan doon sa rice na pinlaten mo. And siguraduhin mo lang na lahat ay malalagyan, bawat corner nitong ating crab meat. No, imitation crab stick ang niyan. Magkano lang din naman yung bili ko dito? 60 pesos. So, yung isang pack na yon, ilang piraso na yon. I think mga 10 pieces yung crab stick na yon. So, marami-rami na yon. And yung cheese. So, ikaw, pwede rin namang quick melt. Kung mas gusto mong mas mahal-mahal. Pero, pwede rin regular cheese lang. Pero ito, ang ginamit ko dito ay yung cheese na may flavored para merong konting twist dahil iilan lang naman yung ingredient na gagamitin natin. So, ayan, after mo ma-flatten yung ma-spread yung ating crab stick na may combination ng mayo. Ang next naman natin na gagawin, ang gagawin ko naman dito ay uunahin ko naman ilagay yung aking cheese. So, ang cheese na ginamit ko dito ay flavored cheese din. Ayan, para meron din kakaibang lasa. Unahin ko siya, kasi yung sa avocado, inuna ko muna yung paglagay ng fruits or ng avocado bago ko nilagyan ng cheese. So, this time naman, babalik na rin natin. Uunahin na muna natin ilagay yung cheese. Ayan. Bago natin naman ilalagay yung ating mango. So, dinamihan ko na tong cheese kasi marami pang natira. Kaya, ayan, isagad na natin dahil cheese is life sa amin talaga. And kung tatanungin nyo kung anong cheese ang ginamit ko dito, yung cheese na ginamit ko dito ay herb and garlic. So, pwede rin naman yung gaya na sabi ko, pwede rin regular cheese lang or quick melt. Mas maganda kung quick melt kung may extra budget kayo. So, ilan lang naman yung ginamit natin dito. Tapos yung mango, ayan, isang buong mango lang to. And, yan, niliitan ko lang yung pagkaka-slice niya. At i-spread lang natin ng ganyan. Ikakalat lang natin. So, isang pirasong mangga lang yung ginamit ko. Ayan. O, diba? Pwede na yan. And, kalasang-kalasa na yan. Siyempre, kung ikukumpara mo naman dun sa yung normal na maraming nilalagay na mayroon pa silang nilalagay na nori or mga pang sprinkle dyan na pampasarap. Ito, simple lang. Kumbaga,
nag-crave lang kaysa bumili tayo ng mas mahal, ayun, gawin na lang natin. Total, pwede naman gawin na hindi mo na kailangan gumastos ng ganong kamahal. Syempre, kasama na doon, pagiging nanay, ang pagiging madiskarte natin, and gagawa tayo talaga ng paraan para ma-serve kung ano yung para sa pamilya natin, di ba? So, ganun lang, isa na doon yung pagiging resourceful natin. So, ito, guys ko ditong ikalat tong mga mangga na to, ayan, i-air fryer ko siya. Yan, dito natin siya i-air fryer for 10 minutes. Yan, salang natin para medyo matunaw yung cheese kahit hindi siya quick melt. Patutunawin natin yung cheese. Kasi may iba ding flavor and aroma pagka ganun. So, ito, ayan na. Okay na. Then, after 10 minutes, ito na itsura niya. Ayan. Kung yung sa avocado natin, yung cheese yung nasa ibabaw, ito naman yung mangga yung nasa ibabaw. Pero ayan, tingnan nyo, nag-burn din siya. O, ayun yung avocado natin. O, diba? O, magkano lang ang nagastos natin dyan. Tapos yun, bumili lang ako ng nori. Yung nori na binili ko, isang cheese flavor and olive oil flavor. O, yan na yun. O, diba? Ang bilis. Meron na tayong snack. Ayan, cheese seaweed snack. Magkano lang bili ko dyan? 50 pesos. Tapos ito, olive oil. 50 pesos each pack. So, lumalabas, yung sa dalawang pack, tag 25 pesos yan. 25 pesos each. So, mura na rin yun. Kesa yung isang nakita ko mas mahal eh. So, for me, ito na yung pinakamura. 25 pesos isang pack ng nori. So, ayan siya. O, diba? Meron na tayong pang snack or ano. Pero ito, merienda dinner na namin to. Kasi mabigat siya sa tiyan. Talagang mabubusog ka. O, lalo na kung sasama mo pa yan ng soft drinks. Pero wag na. Kasi ma-over na tayo sa sugar. Dahil nga yung rice, diba? And, di ba ang ganda tignan? At least, nag-effort ka. Kumbaga, cook with love. Ayun. Yun kasi ako eh. Mahilig akong magluto, tapos mahilig ako mag-try kung ano-ano. And yun din kasi yung love language ko, bukod sa mahilig din ako talagang kumain. Mahilig kasi ako mag-experiment. Ayan. Lalo na pag natikman ko yung food, tas nagustuhan ko siya, ayan, inaalam ko talaga kung paano niluluto at ginagawa, and hinahanap ko talaga kung ano yung pinaka basic ingredient na meron. So, ito yung avocado din na ginawa ko. So, may separate video ako dito. Pwede din panoorin. Ayan, nauna kong nai-upload to. So, madali lang din to. Same lang din kung paano natin ginawa yung mango. So, sa dalawang tray, magkano lang din yung nagastos natin. Gaya yung seaweeds, diba? Nabili ko na siya yung dalawang pack na yan ay 100 pesos. Tapos, yung avocado, binigay lang naman sa akin yan ng kapitbahay. Tapos yung mangga, isang piraso bumili ako is, I think 30 pesos yung isang piraso. And then rice, regular rice lang naman na sinasaing natin. Lagyan ko lang din natin ng konting vinegar, salt, and sesame oil, cheese, mayo, and crab stick. Ayan, meron ka ng masarap na baked maki.